So awitin po natin bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa ng Diyos sa ating buhay sa buwan na ito. Let's sing Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks through the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Amen. Amen. Good afternoon po sa mga nakikinig at nanonood ng ating Sweet Hour of Prayer o SHOP. Napakabilis po ng panahon. Tayo po ngayon ay nasa ikahuling Miyerkules na ng taong 2020 at 2 tulog na lang ay panibagong taon na naman. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na kayo po ay tayo po ay magkakasama-samang muli sa hapong ito upang pagbulayan natin ang kanyang salita at gayon din ay tayo ay makapanalangin. Kung babalikan po natin ang taong 2020 ay napakaraming pangyayari sa ating paligid. Nandiyan yung pagputok ng bulkan noong unang bahagi ng taon. Pagkatapos ay nagkaroon ng pandemya na hanggang sa ngayon ay andyan pa rin sa ating paligid. Nagkaroon din ng mga bagyong malalakas at mga lindol. Pero sa kabila po nito ay napakabuti ng ating Panginoon because God is sovereign. Our Lord is sovereign. Sa mga nakalipas nga pong buwang ding ito, ano ba ang ating naging priority? Ano ba ang ating pinagkaabalahan?
sa mga pangyayaring ating nabanggit, ay nag-devote ba tayo ng ating time upang ipanalangin natin ang ating mga kababayan, mga kaopisina, kamag-anak, kapuso, kapamilya, at kapatid sa pananampalataya. So, ngayong hapon pong ito ay makikita natin sa buhay ng karakter na ating pag-aaralan kung paano niya naging prioridad at pinahalagahan ang panalangin at paglilingkod sa Diyos. Pero bago po tayo magsimula, ay tayo muna ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, pinupuri at nilalwalhati ka namin sa aming kalagitnaan. Patnubayan mo nga po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Nawa, Panginoon, ng inyong salita ang aming marinig sa hapong ito. Buksan mo nga po ang aming, Panginoon, ang aming puso sa katotohanan ng aming maririnig na may kapangyarihang magbago ng aming buhay. Dalangin namin po na ito sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, basahin po natin ang passage na pag-aaralan natin. At ito po ay matatagpuan natin sa aklat ng Colosas, chapter 4, verse 12 to 13. So, at ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas. Basahin po natin. Epaphras, who is one of you, a servant of Christ Jesus, greets you, always struggling on your behalf in his prayers, that you may stand mature and fully assured in all the will of God. For I bear him witness that he has worked hard for you and for those in Laodicea and in Hierapolis. Sa Tagalog po, kumusta rin kayo ng kasamahan ninyong si Epaphras na lingkod ni Kristo Jesus. Lagi niyang idinadalangin ng buong taimtim na kayo'y maging matatag, ganap, at lubos na panatag sa kalooban ng Diyos. Saksi ako sa pagsisikap niya para sa inyo at sa mga nasa Laodicea at Hierapolis. So, pinagabatan ko po itong ating pag-aaral ngayong hapong ito na Epaphras, a servant, bearer of good news, a prayer warrior, an example to follow. Kaya nga po ang proposition ko ngayong hapong ito ay bilang mga Kristiyanong tagasunod ni Kristo, as Christians, we must continue to lift up one another in prayer and follow the examples of Epaphras. At ngayong hapon nga pong ito ay may tatlo tayong bagay na pagtutuunan at na matutuhan natin sa buhay ni Epaphras. Ang una po ay he is a servant of God, lingkod ni Kristo. Pangalawa, he devotes himself in prayer for others. Laging dumadalangin ng taimtim para sa iba. He worked hard for his brethren. Nagsusumikap para sa mga kapatiran. Bagamat kakaunti lamang ang mababasa natin tungkol kay Epaphras sa Biblia, subalit sa kaunting nasulat para sa kanya ay napakalaking impact para sa kanyang mga ministry at maging sa buhay natin sa ngayon na atin sanang tularan. So, sino nga ba si Epaphras? Ano ang makikita nating aral sa buhay niya? Sa Colossians chapter 1 verses 7 to 8 ay i-describe doon ni Paul kung sino si Epaphras. Sabi niya doon, he is a dear fellow servant. Mababasa natin sa Biblia na dalawa lamang ang nasabihan ni Paul ng servant, si Epaphras at si Timothy. So bilang matawag na isang servant, ay talagang isang pribilehiyo ito para kay Epaphras. Si Epaphras din ay isang faithful minister. Sabi doon sa verse 7, he has worked hard for the Colossians
kung saan nanggaling din si Epapras, kasi si Epapras ay taga Colos, at sa mga taga Laodicea at Hierapolis. Ito yung mga katabing bayan ng Colosas. So, siya din ay tagahatid ng magagandang balita, bearer of good news. Sa Colossians chapter 4, verses 4 to 8, mababasa natin ang mga magagandang balita ni Epapras para sa mga taga-Colosas, sapagkat, ang sabi doon, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. At ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig, tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. So, natutunan ninyo ito kay Epapras, sabi ni Paul, ang aming manggagawa, isang tapat na lingkod ni Kristo at kinatawan ninyo. So, sa kanya namin nalaman ang inyong pag-ibig na naayon sa Espiritu. So, ang dala ni Epapras na balita ay magaganda, hindi ito mga chismis or misinformation ang kanyang dinadala, kundi mga magagandang balita. At sa Philemon verse 23, ay tinawag din ni Paul na fellow prisoner in Christ si Epapras. Si Epapras ay kasama ni Paul sa kanyang, siguro sabihin natin na pagka-house arrest dahil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At balikan natin ang ating passage. So, Epapras, who is one of you, yung servant of Christ, greets you, always struggling on your behalf in prayers, that you may stand mature, fully assured in all the will of God. For I bear witness that He has worked hard for you and for those in Laodicea and in Hierapolis. So, unang punto po natin ay He is a servant of God. A servant para kay Epapras, as a servant, para kay Epapras ay si Kristo ang una sa kanyang buhay. Si Jesus ang kanyang priority. Si Jesus ang kanyang master at si Epapras naman ay alipin ni Kristo. So ano nga ba ang priority natin sa ating buhay? Nabasa ko nga sa isang post ng ating kapatiran na sabi doon, at napakaganda ng sinabi, let us make our lives simple. Make Jesus our priority in life. So he is a servant, Epapras is a servant who is obedient to Christ Jesus. He has followed God's leading and is at work with Paul as a missionary of God's kingdom. So isang misyonero din si Epapras, kaya nga sa ibang bayan ng Colosas ay nakapunta rin si Epapras sa Laodicea at Hierapolis. Ano ang ating matututunan dito sa unang bahagi natin? What to learn? Kagaya ni Epapras, nawa ang Panginoong Hesus ang maging prioridad natin sa ating buhay. Be an obedient servant of God. Nawa ito ang maging mission natin. Because God is looking for those like Epapras. Ang pangalawang punto po natin naman ngayon ay Epapras work hard for his brethren. So makikita natin sa buhay ni Epapras ang kanyang pagpapagal para sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Sa verse 13 ay saksi si Apostol Pablo
sa pagsisikap niya para sa mga taga-Colosas, sa mga nasa Laodicea, at sa mga taga-Hierapolis. So imagine nyo po, imagine natin, milya-milya ang nilalakad ni Epapras para sa kanyang ministry dito sa mga lugar na ito. At naalala ko nga, kung ating alalahanin din ang gawain ni Pastor Roy Andase. Magandang hapon po, Pastor Roy. Sa kanyang missionary work sa Zamboanga del Norte na kilo-kilometro ang nilalakad. Maraming bundok na dinadaanan, maraming sapa o ilog na sinusuong para makaabot lamang sa kanyang mga kababayan sa Dinapan at sa iba pang mga congregations ng CBF sa Zamboanga del Norte. Mayroon siyang passion or zeal just like Epapras. So maraming salamat po sa buhay ni Pastor Roy na ginagamit ngayon sa CBF Zamboanga del Norte. So anong goal ni Epapras? Gusto niyang mag-excel ang kanyang mga kamananampalataya sa Colosas, Laodicea at Hierapolis. At yun siguro din ang ating vision or mission na nawa ang bawat congregation ng Community of Biblical Faith ay mag-excel sa kanilang pananampalataya. At ito din ang vision ng ating na hinangad ni Epapras, kagaya ng vision ni Kristo, na ang bawat mananampalataya ay talagang maging kanyang tagasunod. So, ano pong matututunan natin dito? Kagaya ni Epapras, nawa ay magpagal din tayo para sa ating mga kapatiran at ang mga taong hindi pa nakilala kay Kristo. Nawa ito ang maging passion natin or mission natin sa darating na taong 2021. One who is diligently serving Jesus with passion. Ano po? We serve Jesus with our lives. At pangatlong punto po, at dito po tayo magtatapos sa maikli natin itong pag-aaral, ay mababasa natin doon na Epapras always struggling on your behalf in his prayers. So ang pangatlo po nating punto ay Epapras cried out to God for spiritual success. So he is a prayer warrior. Makita po natin ang kanyang prayer life. Always struggling. Pag sinabi pong always, hindi yung sometimes or maybe, but sinabi dito, always struggling in prayers. Yung kanyang laging taimtim na daing sa Panginoon. Siya ay persistent. Siya ay, yung nabasa ko nga po na struggling in prayer, one who wrestles. We have to exert great effort in order to be prayerful. Maaring sabihin natin na madali lang namang manalangin, pero kung titingnan po natin, it's not easy, it is hard work. Bakit po? Kasi minsan o kadalasan ang ating lupang katawan ang nagre-resist manalangin. Madaming barrier sa pananalangin. Andyan ang pagkaantok, pagkabagot, panghihina, pagka-busy sa trabaho, busy sa mga gadget, lalo na sa mga kabataan, kulang sa concentration at iba pa. At masayang ating kaaway, ang demonyo, dahil kapag hindi tayo nananalangin. Kaya nga gagawin nito lahat para lang tayo ay hindi makapanalangin. Maaring ilagay sa ating isipan ng dyablo na alam na ng Diyos ang iyong ipapanalangin, bakit ka pa mananalangin? So ang panalangin ni Epapras ay mga nararapat na panalangin.
Sabi nga sa Romans chapter 8 verse 23, gayon din naman tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. So, yung pala panalangin nararapat. At ano ang ipinapanalangin ni Epapras? Ito ba ay para sa kanya lamang na panalangin? Pero mababasa natin sa Colossians chapter 4 verse 12 na his request was for the Colossus, for the Laodiceans, for the Hierapolis to stand and mature in Christ. So lagi niyang idinadalangin ng buong taimtim na ang mga taga-Colossus ay maging matatag, ganap, at lubos na panatag sa kalooban ng Diyos. So, hindi ito yung usual na mga panalangin na, Panginoon, bigyan mo po ako ng ganito, bigyan mo po ako ng ganare. So, napaka-comprehensive po ng kanyang panalangin. Ang kanyang panalangin ay ang kanyang kapatiran sa Colossus, Laodicea at Hierapolis ay maging matatag, ganap, at lubos na panatag sa kalooban ng Diyos ang mga taga rito. So, at yun din sana ang prayer natin sa bawat miyembro ng CBF na maging matatag, ganap, at lubos na panatag sa kalooban ng Diyos. So, hindi lamang sa mga taga-Colossus nga, ganun din sa Laodicea at Hierapolis. Sa isang nabasa ko nga ay Epapras would kneel, tayo ay nagni-kneel for prayer, so that the Laodiceans, the Colossians, and the Hierapolis could stand. So makikita natin dito ang misyon ni Epapras, isang prayer warrior. Ang panalangin ay isang importanteng gawain sa buhay ng isang mananampalataya. Mababasa nga po natin sa Luke chapter 11, ang example ng ating Panginoong Jesus sa panalangin. Na isang araw, si Jesus ay nanalangin sa isang certain place, at nang siya ay matapos, ang isa sa kanyang mga disipulo ay nagsabi sa kanya na, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. At ito nga yung itinuro sa kanila yung Lord's Prayer. So payak ang request ng disipulo, Lord, teach us to pray. Because there is power in prayer. There is power in prayer. Our Lord Jesus led a life of prayer. Mababasa po natin yan sa Mark chapter 1 verse 35 na early in the morning at madilim pa, si Jesus ay nanalangin sa isang solitary place, at doon niya siya ay nanalangin. So, kung ang ating Panginoong Jesus spent regular time sa prayer, papaano pa po kaya tayo na kanyang follower who are weak and easily tempted? Sana nga po ay tularan natin, maging Christ-like tayo, na magkaroon tayo ng regular time to pray. At ito po ang sikreto kung bakit successful si Epapras bilang isang lingkod ng Panginoon, bilang isang minister of the gospel, bilang isang bearer of good news, bilang isang church planter sa Laodicea at Hierapolis, dahil sa regular o lagi niyang taimtim na pananalangin. Ang panalangin natin ay para sa ang panalangin ba natin ay para sa pansarili lamang, o atin bang mga panalangin ay
puno ng request para sa kapakanan ng iba. Lalong-lalo na ngayong mga panahon ng pandemya, nais mo bang magamit ng Panginoon sa ministry ng pananalangin to touch lives of people? Para sa mga di mo pa nakakasalamuha or para din sa mga malalapit sa iyo, kailangan nating maging kagaya ni Epapras. Kailangan nating maging prayer warrior to lift up one another in prayer. So ano man ang sitwasyon sa natin ngayon, kagaya din ni Paul sa Ephesians chapter 3 verses 14 to 21, while Paul was in prison, ay ipinanalangin niya ang mga mananampalataya sa church ng Ephesus. At ito ang kanyang panalangin at nawa ay ito din ang ating panalangin sa ating mga kapatiran sa Community of Biblical Faith. So basahin natin lahat ito, Ephesians chapter 3 verses 14 to 21. Basahin po natin. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama na mula sa kanya'y nagkakaroon ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas, at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo nang hindi kayang abutin ng pag-iisip, at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. So sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kalwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen. So yan po ay prayer din natin sa CBF, sa lahat ng CBF congregations, sa ating mga kapatiran. I pray that God will raise up more Epaphrases sa Community of Biblical Faith. Kagaya nga po ni Epaphras, who is a servant of God, a minister of the gospel, and a prayer warrior. So dito po nagtatapos ang ating maikling pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. At mamaya po ay may ipa-flash na mga prayer items na ating ipapanalangin ngayong hapon. At nag-iiwan po ako sa inyo ngayong huling Miyerkules ng 2020. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. And be gracious, the Lord be gracious unto you. Have a blessed New Year, everyone. See you in our next sweet hour of prayer. Maraming salamat, Brother Glenn, sa mensahe. Salamat sa buhay ni Epaphras, na kung saan siya bilang isang lingkod ng ating Panginoon at yung kanyang init sa pananalangin. Ito'y naging isang mabuting halimbawa sa ating pong mga mananampalataya. Okay, so ngayon po, bilang huling Wednesday na nga po ng taong 2020, tayo po yung magpo-focus sa pasasalamat. Gaya na po ng dati, papakita natin sa screen yung ating guide. Ganun din, sinend na po natin sa ating CBF Prayer Net at CBF Bulletin. So, kung ready na po kayo, i-gather po natin yung ating pong mga mahal sa buhay o yung family o kaya kung sino pong kasama nyo po ngayon.
tayo magbigay ng panahon para po sa ating sharing time at syempre yung pasasalamat na panalangin. Ano? So doon po sa ating guide, sabi po doon, ano ang nais mong pasalamat sa buong taong 2020? No? Sabi nga po kanina ni Brother Glenn, sa kanyang pag-uumpisa, maraming nangyari. Nandiyan ang pagputok ng bulkan, lindol, bagyo, at yun nga, pandemic hanggang ngayon meron po. Pero alam naman natin, anumang sitwasyon, ang biyaya at pag-iingat ng Panginoon sa atin ay laging sapat. Amen po. So maraming salamat po sa bawat isa na patuloy na nakikibahagi sa ganitong gawain sa ating pong prayer meeting. So God bless at ganoon din po. Happy New Year sa ating lahat. For our Community of Biblical Faith announcement, all our brothers and sisters in CBF are encouraged to attend the live streaming of our prayer meeting every Wednesday at 5 p.m. on our Facebook page, CBF Livestream. Let's continue to focus on Jesus and be strong in faith. Trust in God always. See you all on our prayer meetings. Keep safe and God bless.